big and they're going to get bigger under under what we're doing and what we're proposing. And I just want to thank you for being with us. It's a great honor, you and your representatives. It's really a great, great honor. At after that, si Trump ay nag-post sa kanyang Truth Social account. Mamaya basahin natin yung eksakto niyang pinost. So ngayon, sinasabi niya na ibigyan natin ng emphasis itong, I think, sabi niya, I can say that the last administration was not getting along with them too well. They didn't get along with anybody. They didn't know, sabi niya, didn't know what they were doing. So nga, sabi ko nga ito mga palangga, hindi ito patungkol kay Pangulong Duterte. Ito ay patungkol, di ba, kay Trump na, somehow sinasabi ni Trump dyan, ang ibig sabihin, now I'm the president, now I'm getting along with anyone. Di ba, minura nga, di ba? Okray nga ni PRRD not Obama, si Biden pala, sorry. Di ba si Obama kanina? Di ba? Biden. Oh, no, wait. Obama and Biden pala, no? Obama. Yeah, kasi dalawang presidency, from 2016. So, Obama. This is all about Democrats, mga palangga. Diba? Ang ibig sabihin nito ni Trump na nung panahon ni Biden at ni Obama ay, hindi sila nag-get along with the Philippines. But ibig sabihin yan ay may binoljak ni Trump si Pangulong Duterte. So ngayon mga palangga, syonga bells din talaga itong Philippine Star kasi ang headline nila ng mga gago, the headline is Trump binanatan ng Duterte administration. Basahin nga natin to sa kauna-unahang pagpulong ni US President Donald Trump at Pangulong Ferdinand Marcos matapos mahalal si Trump para sa pangalawang termo, diretsahang binanatan ng American leader ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at sinabing hindi nila alam ang ginagawa nila. Hoy, ang bobo-bobo, sinong reporter nito? Philippine Star, ang bobo-bobo ng reporter nyo. Simpleng English lang yan. O gusto nyo talagang i-twist. Sabi dito, tinranslate nila sa Tagalog. Masasabi ko ang nakarang administrasyon ay hindi naging maayos ang pakikitungo sa kanila. Hindi sila magkasundo ng kahit sino. Sa totoo lang, hindi nila alam ang ginagawa nila. Masabi ng Philippine Star, ni Trump, so we can English, Binanggit ito ng Trump habang pinupuri ang kasalukuyang relasyon ng Amerika at Pilipinas sa ilalim ni Marcos. Alam kong nagkaroon kayo ng problema sa isang dating Pangulo at hindi mo kasalanan yon. But anyway, hindi natin basahin yung kapangahan na yan. Di ba? Anong comment nyo doon? Nasa copy na ba tayo ng mga Amerikano, sabi ni Bing Carmona. So, basahin ko lang yung Truth Social. Okay, here's the Truth Social account. Gusto ko ito basahin. After nila mag-usap, okay, here we go. This is it, di ba? Ayan, basahin ko yan. President Ferdinand Marcos of the Philippines just leaving the White House with all of his many representatives. Many. Look at the, the word na sinabi ni Trump. Okay? Many representatives. Marami kasing asong ulol na kasama si Bangag. It was a beautiful visit and we concluded our trade deal whereby the Philippines is going open market with the United States and zero tariffs. The Philippines will pay a 19% tariff. In addition, we will work together military. It was a great honor. Ayan. It was a great honor to be with the President. He is highly respected in this country. Wow, highly respect. Alam mo, ang tawag diyan ay diplomacy. Kahit naman sabihin kahit alam naman ni Trump na adikto si Bangag, nakita niyo bang umingiwi-ngiwi siya doon? Nakita niyo, kung makita niyo yung transcript, gumaganon si Bangag. Nabubulol talaga siya doon, mga kababayan. So ngayon, sabi pa ni Trump, yeah, it was a great honor to be with the President. He is highly respected in his country. Yeah, respected talaga siya ng smuggler, kidnapper, bangag, at mga addictos benedictos, right? That's true naman, as he should be. He's also a very good and tough negotiator. My God. We extend our warmest regards to the wonderful people of the Philippines, sabi ni Lolo Trump. Paano naging magaling na negosyador? Okay? It's like ibinenta na kayo sa amin dito sa Amerika. Imagine nyo, from 20% naging 1% na lang ang ipapataw, 1% na lang. 1% ang ibinawas sa ipapataw na tariff o na taxes, di ba?
sa lahat ng mga produktong papasok dito sa Amerika. Diba? I-imagine natin yan. Anong ibig sabihin yan? Unang-una, ang sabi ni Trump, okay, it was tawag dito, it was beautiful, great honor, magaling si Trump sa ganyan. At nagkasundo sila, Ngayon, mga kababayan, intindihin natin sa ating layman's term. Okay? So meaning, ang lahat ng ipapasok na mga produkto ng Amerika, okay, yung i-export namin dyan, okay, ang i-export namin, katulad ng ICC, okay, nitong cosmetics na ito magandang halimbawa, ito palaga. So yung i-export ko dyan, ito zero taxes. Maganda yon kasi, cosmetics, di ba? Kumpara sa ibang mga brand, di ba? So mag-ICC na lang kayo. So pabor yun sa akin. Diba? Kaya tuta ko si Bangag. Pabor yun sa aming mga Filipino-Americans na nandito na po naninirahan. But it's sad to say, okay? It's sad to say sa mga naiwan namin dyan, katulad ninyo. Bakit kamo mga kababayan? Imagine ninyo, alright? Anong magiging effect niyan? Kami, papasok ko yung ICC lipstick ko dyan ng Iconic Claire Collective, Be Iconic, Be the Revolution, ng zero tariff. Pero pag nagpasok kayo ng mga bangus, ng mga isda, mga tuyo, mga ganon-ganon, plus 19%. Anong epekto niyan? Ibig sabihin, kung ang tuyo na binibili ko dati na 10 piso lang, $10 ng isang plastic, yung example lang ito, magiging magkano na siya? Magiging $12 na siya. Or maybe more than that. Diba? Kasi mayroong 20% tariff. So meaning, kung ako dati ay namamahalan na ako sa $10 na isang plastic na tuyo, magdadalawang isip ako ngayon. Ay, tangin na, hindi na, doon na lang ako kakain ng tuyo pag umuwi ako ng Pilipinas. So hindi na ako bibili ngayon ng tuyo. Diba? So anong magiging epekto niyan? Mga kababayan, ang epekto niyan sa Pilipinas. So ngayon, matitenga ang mga tuyo dyan hanggang sa anong mangyayari. Diba? Ano ang mangyayari niyan mga palangga? Kapag natenga na yung mga nagmahal ang mga produkto dito sa Pilipinas. Ang produkto ng Pilipinas dito sa Amerika. Ibig sabihin, apektado kayong mga nag-i-export. At ngayon, hindi na yan papansinin ng mga Pilipino. Baka maghanap na lang kami ng ibang klaseng dried fish from Korea. Kasi ang Korea, they have tuyo also, di ba? Meron silang tuyo, nakita ko sa Korean market yan. At actually, mas malinis yung tuyo nila, mas maputi. Hindi ganun kabaho kasi ang ganda ng pagka-package talaga. Nakikita ko yan mga kababayan, mga palangga. Ngayon, mas nakikinabang kami. Dito, ang Amerika, kaya tuta ko si Bangag Jr. Dahil ibinenta kayo sa amin. Diba? So, ang nakinabang talaga, ang Amerika, well, we all know Trump naman is napakagaling na negosyador. Pero syempre, sarkasam yun, binabaliktad niya na good negotiator si Bangag. Paano ka maging good negotiator ang top na hindi mo man lang kinahalahati yun, nakipag-deal ka man lang. Napaka-unfair naman. Bakit kayo, pagpasok ng produkto ng Amerikano sa Pilipinas, zero tariff, tapos kami, 19%, kahit man lang Mr. President, Mr. Trump, baka naman mag-meet tayo halfway. Diba? 50%, like 10% na lang. Medyo malaking tignan, kahit paano, okay, nakipag-bargain and everything. So it's like saying na ibinenta kayo sa amin. Kasi mas makikinabang kami dito sa trade deal na ito mga kababayan. Imagine mo, US products papasok sa Pilipinas, zero tariff, tapos pagpasok ninyo dito, dito, pag nag-export kayo dito mga kababayan, 19%. Kami wala kaming binabayaran, kaya abangan nyo to dyan, papasok natin dyan. Tama ba yon? Patas pa yon? Hindi naging patas. Ano ang magiging effect nito mga palangga? Yung ating mga magsasaka, yung mga local traders, yun talagang grabe. Diba? Tapos ngayon, sinasabi ng mga bangag, achievement daw ito. Unang-una, win-win kami dito. Win-win ang Amerika dito. Zero din yung military, yung military cooperation. Diba? Favorite naman namin talaga eh. Na kaming mga Filipino-American sa mga Amerikano talaga na makipagsundo dyan sa military strategic
location. O, ano ngayon? Bakit bagsak at bakit tuta si bangag dito, mga kababayan? Bakit? Kasi, nadaan siya sa buladas. Sabi ko nga, pampalubag loob na sinasabing respected siya, tough siya, chuchu-chuchu, magaling na negosyador. Ngayon, anong ginagawa? Ngayon, yan ang ginagamit na propaganda ng mga bangag, yung photo ops nila, picture ni Trump na pumunta siya sa Oval Office, pumunta siya dito sa Amerika, tinanggap siya ni Trump, chika-chika, tagumpay daw sa kanila yung pagbisita ni bangag. Tagumpay, ang galing-galing. Pero bakit siya tumayag na 19% yung tariff sa lahat ng mga Filipino products papunta dito? Nasaan yung, nasaan yung fairness? Diba? Sa akin, okay yun. Kasi America first. Yan kasi ang ano ni Trump, diba? Kaya nga, ako, nung nagsip ako ng ganitong product, maraming magsasabi sa akin, mura sa ganito, mura sa ganyan. No. America first. Diba? American brand. Yung cosmetic ko should be American brand. Everything is America. Diba? Ngayon, sabi ko nga, dito sa ating mga Pilipino na nasa Amerika, good deal talaga yun. The best among the rest. Pero syempre dahil tayo ay may mga pamilya sa Pilipinas, may mga naiwan tayo doon na mga like kayo, kung meron kayong mga pamilya na mga magsasaka o yung not only magsasaka, yung mga let's say for example, yung mga may mga pastulan, di ba? Yung may mga farm, may mga baka, kung ano-ano pa. So lugi kayo dito kasi kung magpapasok kayo ng produkto dito, mahihirapan kayo kasi imagine nyo 19% darling. Okay? Ngayon, mga palangga. Ang sabi niya? Okay. Yeah, 19%. Ibig sabihin, mga kababayan, sabi ko kanina, kinumpara ko yung tuyo, mas mahal na ngayon ang presyo ng mga products ng Pilipinas o ng mga Pilipino papunta dito. So, dahil mahal, sabi ko nga kanina, ba't pa ako bibili? Magtitiis na lang ako, di ba? No, pagbalik ko na lang ng Pilipinas, bibili ako ng toyo. Pero hindi nga ako makakabalik. Kasi nga may warrant of arrest sa kumpito dahil sa bangag administration na ito. Di ba? So, ngayon, giving that example, wala nang bibili ng Filipino products dito kasi nga mahal na eh. Ngayon, mga palangga, double win-win talaga. Kasi kung may bibili man, 19%, US government pa rin ang makikinabang. So lugi yung mga exporters o yung Pilipinas. Bakit? Kasi dahil wala nang bumibili, mabagsak yung demand. Kaya sabi ko kanina, sa Korea na lang ako bibili ng tuyo. Sa Korean store na lang ako. Kasi walang buwis eh. Walang buwis. 19% yung buwis, yung sa Amerika, kami yung pagpasok namin diyan, pag nag-export kami, walang buwis. Kaya ngayon, ang mangyayari, paano makaka-apekto 'yan? So, doon sa mga hindi farmers, doon sa mga mamimili, actually pabor to sa inyo diyan sa Pilipinas, sa MAU, kasi nga yung yung produkto namin mas mura. So ngayon mabuboycott yung local products. 'Di ba? So marami ngayon kaming ipapasok na mga produkto dyan, made in America, sa, Filipino market. At yung iba, good thing yan sa inyo, like cosmetics, di ba? Mas mura, compare sa Ever Bilena. Di ba? Ayan, favorite ko yung Ever Bilena, nung nandiyan ako, di ba? So mas mumura kami na mga exporter. Ngayon, mga kababayan, mas mahihirapan nga kayo dyan, yung mga local producer, like farmers, mahirap kayo makipagsabayan. Ngayon, mga palangga, lalakas ang produkto ng Made in USA. Kakabog sa bangayan. Wala, pabor sa Pilipinas, whether papasok, palabas, pabor, dahil may 19% kaming ita-charge sa inyo. Mahirapan na ngayon, maibenta ang mga produktong Pilipino dito, diba? Kasi hindi lang naman Pilipino ang bumibili ng products natin. Yung mga Indians, mga Latinos, diba? Nakikita ko yan sa Filipino market. Dahil lugi na kayo dyan, dahil syempre wala nang bumibili ng produkto nyo dito, magsasara na lang kayo, diba?
Isasara nyo ang inyong mga pabrika kasi nga hindi na kayo nakaka-penetrate sa Amerika dahil napapanis ang inyong mga paninda dito sa US. Bakit napapanis? Dahil sa 19% mahal na nga. Actually, before this, ang mamahal na ng produktong Pilipino dito sa Filipino store. Mapapanis, di ba? Let's say for example, di ba, yung coffee lang ng Batangas o yung mga Barako coffee natin, di ba? So, papasok dito sa Amerika. Kung dati, kung sabi mong magkano ba yung kape? O, $10 pa rin. Di ba? From $10, dahil dito sa 19% na yan, almost $12 na yung presyo. I'm just basing 20% out. Okay? So, ngayon, mga kababayan, bakit ako bibili ng Batangas coffee na $12 kung meron naman ako mabibili, na $6 or $8? So, yung Batangas coffee ninyo, mabubulok yung mga Barako na yan dito. So, sino ngayon ang makikinabang? Kami pa rin. Mabubulok kayo dito. Let's say, for example, pero hindi naman yata, ang milk naman namin dito, wala. Like yung gatas na mga nasa lata, minsan may nakikita ako na, mga powder, mga gatas galing ng Pilipinas. Diba? So, meaning, kung bumibili ka dati ng Nido o Bear Brand na powder, again, $10 o $20, naging $24, pipili ka dun sa local, dito, or made in wherever, kahit saang bansa. Diba? So, kasi, ibang, hindi lang naman, pero hindi lang naman, US made yung gatas, iba-ibang bansa din ang mga pinanggagalingan. But more on, mas maraming milk, like fresh milk, powdered milk, dito talaga na made in America. So, kaya kayo ngayon, tutang-tuta talaga mga palangga. Pero ang sabi ni Bangag, ito ay what? Kanilang achievement. Diba? Luging-lugi ang mga farmers, yung mga small businesses, yun po talaga kayo ang luging-lugi dito dahil hindi kayo makapenetrate dahil lalanghawin, hindi bibilhin ang produktong Pilipino dahil mas mataas ang presyo. Kung double the price, bakit ka bibili ng $12 kung may makukuha kang $6 na local here? Like dito, may mga let's say for example, yung mga, tawag dyan, may mga din dito, like mga malunggay, mga daon ng sili, galing yan sa Pilipinas mga frozen. Ang bili ko yata yan, mga $4, $5, baka sa susunod, baka maging $7 or $8 na yan. So, hindi na ako magmamalunggay, hindi na ako magdadaon ng sili. Na lang ako, may mga bok choy dito Ewan ko saan galing yan. Dito lang yata, mga pechay, meron yan dito. Lalo sa California, di ba? Agricultural land ng California. Ang dami dyan mga green leafy vegetable na pwedeng i-substitute dito sa malunggay o sa daon ng sili. Although, syempre, hanapin mo pa rin. Pero dahil nga sa effect ng ganito, talagang mahihirapan ang bansang Pilipinas, mga palangga. Dahil ibinenta na kayo sa amin. Diba? Ngayon, tataas ang kita ng mga Amerikano, katulad ko, Filipino-Americans. Then, kayo ay magdidepende na sa import. Made in USA. Ganda pakinggan, di ba? Pero, papatayin ninyo ang negosyo ng mga lolo't lola ninyo, ang mga farm ng inyong mga uncle, dahil nga hindi patas ang trade deal. Right? O, ngayon, si Bangag, ang kanilang fake news ay panalo daw ang pagpunta. Kita ninyo, sabi ni Trump, may ni representatives ang bitbit ni Bangag. Kasi hindi kaya ni Bangag makipag-usap ng siya lang. Nabubulol na uutal. Kaya nagbitbit siya gamit ang pera ng bayan, yung mga putang ina niyang mga cabinet secretary ng iba dyan, katulad niyang mga addictus benedictus. Yung trade deal po ay hindi yun pabor sa Pilipinas. Pabor po yun sa amin na nandito sa Amerika at ang magiging epekto niyan lalong kahirapan, unemployment, homelessness, joblessness. Tama ba? May word bang joblessness? Magiging jobless kayo. Dahil isasara na ang kumpanya ni tatay ninyo, lolo ninyo, kasi wala na bumibili. Bibili nyo na lang imported milk dyan. Di ba may mga gatas na kalabaw pa ba tayo? Dyan, di ba? Favorite ko yan, mga gatas na kalabaw. So magpapasok kami dyan ng mga produktong yan, magiging made in USA na lang, di ba? Buto mga abuti ng Pilipino sa ginawa ni Bangag. Uto-uto
negotiator ka, hindi ka pumayag. Diba? At least man lang, o sige, 5% deal. Imagine nyo, zero kami. Zero tariff kami. Tapos kayo,